Hi angels and free spirit, welcome to Lord Germs Tarot, and today's reading is another collective at pick a card reading. Ayan, so yung title po natin ngayon is How Do Others View Your Body? What are your sexiest feature? Ayan, so alamin po natin kung ano yung tingin sa'yo ng iba, sa yung sarili o kartawan, kung ano yung mas nagustuhan nila. Ayan, na feature o figure o ano man yan. Ayan. So, yung others ang tinutukoy natin dito. Kahit na kasali dun, maybe kasali na din yung mga person ninyo, kung ano yung tingin nila sa inyo, physical appearance, kung ano yung tingin ng mga person ninyo sa mga physical bodies and physical appearance ninyo. So, alamin natin kung ano yung tingin nila at kung ano yung nasa isip nila every time na nakikita nila kayo o na kaharap nila kayo. So yun, meron po tayong tatlong choices. Meron tayong group 1, group 2 at group 3. Ayan, so mamili na po kayo kung ano po yung gusto niyo. So meron po tayong big sale promos sa mga mga oras at saka mga spell. Nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Pwede po kayong magtanong doon kung ano po yung mga concern ninyo. Ayan, about sa inyong love life or what. Ayan, so nandito po sa description box. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At doon po sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Ayan, so kung nakapili na po kayo, umpisahan na po natin. So, again, ito po yung ating group 1, group 2, at group 3. Ayan, so mamili na po kayo. Ano yung tingin ng iba sa inyo, kahit ng mga person ninyo, kasali na sila dito, ano yung tingin nila sa inyong katawan, physical appearance, kung ano yung mas nagustuhan nila sa inyo kaysa dun sa mga XXX nila. Okay? Dun sa mga XXS nila. Ano yung mas nakita nilang nagustuhan nila sa'yo, at dun sa mga ibang tao na kung ano yung tingin nila sa physical appearance mo. Ayan, so start na tayo. Okay, sa group 1, ito yung inyong reading. So, don't forget to like, subscribe po ha. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates po. Para lagi po kayong updated sa mga videos natin. Ayan, para sa mga group 1, ito po yung inyong reading sa situation, challenge, advice, and outcome. Sa nakikita ko dito, how do others view your body and what are your sexiest feature? Ayan, so yung po yung tingin nila, kung ano yung tingin nila, ano yung tingin nila sa inyo. Kasali na rin dito yung mga person ninyo, okay? Kasali na dito yung mga person ninyo. Kung sino man yung mga person ninyo na nasa isip ninyo, kasali. Kung ikaw ay single, ito yung tingin ng iba sa'yo. Okay? Kung ikaw naman married o separated or may live-in partner, merong excess, ayan. So, ito yung physical appearance mo na tingin nila na tingin nila sa'yo. Okay? Sa situation, ito. Some of you
ang tingin ng iba sa inyo, kasama na rin doon yung inyong mga person or ex-person na hiniwalayan kayo, is gold digger. Okay? Ang tingin nila sa inyo is mukhang pera, gold digger, social climber, at saka basta yun. Yun yung tingin nila sa inyo. Poor. Okay? Poor, mahirap, social climber, gold digger, yun, mukhang pera, mga something ganon. Yan ang mga tingin nila sa inyo. Yun ang tingin nila sa iyo kapag kaharap ka nila or nakikita ka nila. Yung parang wala kang maibubuga. Ganon. So, yun yung tingin nila sa iyo. Some of you, meron ako nababay dito na minaltrato o minaliit ng pamilya nitong person ninyo or kamag-anak o kaibigan na bago nyo lang nakilala at yung iba naman old friends nyo na. Ito yung tingin nila sa inyo, mahina, bobo, walang utak, tanga, ano pa ba? Isip bata, yung parang wala kang mararating sa buhay. So, yun yung tingin nila sa'yo. Kumbaga, marami silang sinasabi behind your back na talagang halos hindi na makain ng aso. Alam mo yun? Na lahat ng mga judgmental nila, sinalo mo na lahat. Kumbaga, binuhos na nila sa'yo lahat. At alam ko na marami ka ng pinagdaanan sa buhay na sobrang masasakit. Some of you, kaya yung marriage ninyo nawala na. I mean, nakipaghiwalay na kayo sa mga partner ninyo kasi sa sobrang abusive na words na binitawan ng person ninyo. Some of you naman, yung mga old friends and families ninyo, na kinat ninyo, I mean, nagbigay kayo ng, kumbaga, naglagay kayo ng boundary sa kanila at sa sarili mo, kumbaga, ayaw mo na magpa-distract o ayaw mo magpa-disturb o ayaw mo mabothered ka sa mga pinagsasabi nila sa'yo. Alam mo yun? Sila yung mga klase ng tao na napaka-relihiyoso, antag dito, napaka mayaman, may kaya sa buhay, pero kung magmaliit o mga lipusta ng kapwa nila, halos tapakan na nila yung tao na akala mong wala kang mararating o wala kang masasabi sa buhay. So, yun yung nakikita ko dito, na porket maaga lang nila nakuha yung success sa buhay nila, ganun na sila kung mata pobre, ganun. So, yun yung nakikita ko sa kanila. Kumbaga, parang sila lang yung may right o may karapatan na maging masaya at ikaw, poor. Alam mo yun? Poor yung tingin nila sa'yo. Na, as in, ginagawa kanilang kawawang-kawawa. Alam mo yun? Sila pa yung feeling pa-victim. Alam mo yun, vice versa. Nakikita ko na kung sino yung ginawa nila ng hindi maganda, sila pa yung nagiging pa-victim. Gets nyo ba yung ibig ko sabihin? So, yun yung nakikita nila sa inyo. Okay? Pero, ganun pa man, nakikita ko pa rin na kahit na tinanggap nyo na lahat ng mga masasakit na salita nila, yung masasakit na, yun nababibe ko kasi maraming abusive words, abusive na physical na ginagawa, yung pananakit, sampal, suntok, tadyak, sabunot, lahat na yung physical, as in physical. At saka yung mga words na sinasabi nila sa inyo, mentality, physically, lahat nandoon na spirituality, kumbaga talagang as in inalapusta, inapakan ka, para kang ginawang basura. Ganun yung nababibe ko dito. Na ganun yung katindi na pinagdaanan ninyo dito sa mga taong ito. Okay? Dito sa mga tao na to. Pero, yung nakikita ko kasi dito is merong karma. Kumbaga,
sila yung magdadala ng karma at ikaw naman yung magdadala ng good karma. Bad karma sa kanila at ikaw naman yung good karma. Kung dati sila is mapera at ikaw yung parang wala, no? Nakikita ko na magiging successful ka sa love life mo, magiging successful ka pa sa business at career mo. So, ibig sabihin, lahat nasa iyo na. Kumbaga, sa lahat ng pinaghirapan mo o pinagdaanan mong hirap sa kanila, ang benefits nun is good karma sa'yo. Gets mo ba yung ibig ko sabihin? Ayan. So, yun yung nakikita ko dito. Na yung mga ibang tao na nangaalipusta sa'yo o ginajudge ka, sila pa yung mga relihiyoso, simba ng simba, kada linggo, ayan, dasal na dasal, ganito, ganon. Tapos, ginagawan ka ng kwento. Alam mo yun? Yung iba naman, mayayaman, nakala mong wala ng katapusan ng mundo sa kanila. Kumbaga, akala mo sa kanila na lahat ng kalayaan o kaginhawa ng buhay, akala mo nasa kanila na lahat. Yun yung nababibe ko Yun. At some of you naman yung nababibe ko na nangaalipusta sa inyo is nanay nyo, kapatid ninyo, kadugo ninyo, siblings, parents, friends, old friends, child friends, lahat yun. At saka yung mga new friend ninyo na bago nyo lang nakilala, talagang as in kumbaga ginudge kanila. Pero ganun pa man, sabi ko nga gaya na sinabi ko, kahit na anong sabihin nila sa iyo behind your back, okay, kahit na anong pang sabihin nila sa iyo o kahit na ano pang gawin nila sa iyo na gusto nilang as in hilahin ka pababa, sa nakikita ko dito, hindi mo sila ka-level. Okay, hindi mo sila ka-level. Kumbaga, oo sila siniswerte sa ngayon, pero kalaunan ikaw din, kumbaga magbabaligtad yung magiging situation nyo. Sila naman yung bababa at ikaw naman yung nasa taas. So, yun yung nakikita ko dito na mangyayari at yung nangyayari. Okay? Regarding sa relationship, dun sa mga partner ninyo, kung ano yung nakita naman nila na kagandahan sa'yo, is yung napaka-humble mong tao. Alam mo yun? Masyado kang pa-humble. Yung parang, sa'yo parang hindi mo masyadong siniseryoso yung sinasabi nila kahit na nasaktan ka, parang binabaliwala mo lang. Kumbaga, madali kang mag-meditate. Kumbaga, madali mong hilumin yung mga sama ng loob o sakit na pinagdaanan mo sa kanila, sa kamay nila. Ayan, kumbaga, yun nga, madali kang mag-meditate. Madali kang maka-move on. At hindi mo masyadong siniseryoso yung mga sinasabi nila. So, yun yung nababibe ko naman sa'yo. Kaya, sabi nga nila, yung pagiging humble mo, yun yung yung good qualities at appearance na nakikita ng ibang tao sa'yo. Yung pagiging happy-go-lucky, yung masaya ka, na yung nakikita nila na as in yung dating malungkot yung relasyon mo kasi napaka-miserable ng relasyon mo, ngayon nabigyan ka ng karelasyon na talagang compatible kayo, alam mo yun, kasi parehas nyong nai-enjoy yung moment na magkasama kayo. Kumbaga, merong partnership ako nakikita. Meron akong nakikita dito na yung parang hindi lang compatible kayo, alam mo yun, yung parehas kayo na gusto, yung pinangahawakan ninyo yung mga promises ninyong dalawa. Yun, na never give up. Yun yung nababibe ko dito at yun yung nagustuhan nila sa'yo. Some of you, minababibe naman ako dito na nagpapasalamat sila kasi at least wala ka na dun sa ganong klaseng sitwasyon kung saan miserable yung dating buhay mo. Pero eto nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, merong bad karma at good karma. Ang good karma, blessing ang sayo. Okay? Kumbaga,
ano eh, kumbaga, late mo nang nare-receive yung mga yung mga happiness, yung mga antag dito, yung mga na pinapangarap mo lang noon, nangyayari na ngayon. Ang bad karma naman sa kanila, sila naman ngayon yung nagiging miserable ang buhay. Okay? Pinapakita lang nila, kumbaga, sa pilitan, yung joyful na nakikita sa mga sarili nila. Alam mo yung pagiging, yung pinopost nila sa social media na masaya sila, ganito, ganyan, hindi yun totoo. Okay? Hindi yun yung reality. Kumbaga, ano lang siya, front page or pakitang tao lang. Pero, deep inside, as in deep, miserable yung buhay niya. Okay? Meron nga siyang karelasyon. Pero, salat, alam mo yun, salat sila sa financial, salat sila sa kaligayahan. Kasi, ganun pa rin. Walang pinagbago. May karelasyon man siya, married pa rin. Most of you is babae. Yun tinutukoy ng card, okay? Kung sino man ito nakakilala ninyo or kayo yung tinutukoy ng card, kasi in general ito at collective energy, so hindi ko alam kung sino sa inyo ang tinutukoy ng card, okay? Kung gusto niyo malaman kung kayo ba tinutukoy ng card, magpa-personal reading kayo. Ayan, hindi yung parang ina-adapt nyo yung story o yung energy nitong mga reading natin, okay? Basta, ang nababibe ko kasi dito, pinaka strong energy is yung feminine, okay? Yung masculine, masaya na siya kasi natagpuan niya na yung meant to be niya. Pero si feminine na ex-wife or ex-lover nitong person ninyo, siya naman ngayon yung nagsasuffer. Okay? Siya yung nagsasuffer. Hindi ganun kaganda yung relationship niya sa other person niya. Ayan. Kahit sa financial, ganun din. Hindi rin okay. Kumbaga, hindi balance. Yung nababibe ko dito, kay masculine naman, is, siya stable pagdating sa financial, pero kasi yung yung nababibe ko kasi dito, alam mo, dalawang energies yung nakikita ko dito. Although hindi man ganun kapera o kayaman o mapera hindi man ganun na mapera itong si person, si masculine ang tinutukoy niya, pero ang flow ng ang flow ng pera sa kanila is sustainable. Alam mo yung stable. Ganon, stable. Kahit na gumastos sila, may dumarating na pera sa kanila. Gets mo yung ibig sabihin? Na kahit hindi siya magtrabaho ng regular, meron dumarating. Yun yung nababibe ko. Kaya sabi ko, merong good karma at bad karma. Kung dating si feminine is nasa top, ngayon naman si feminine is nasa down. Kung dating si masculine ay nasa top, si masculine naman yung nasa down ngayon. Pero sabi ko nga, bumabaligtad yung sitwasyon. Kasi yung nakikita ko dito ngayon, mas masaya si masculine compared to feminine. Okay? Ayan. So, yun yung nababibe ko sa group 1. At yun po, dun po sa mga hindi po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for update. And next is group 2.